So, good morning. Basa ta og pulong sa Dios pinaagi sa the Holy Word for morning revival. So, topic nato para karong simanaha is living under the sovereignty of God and according to the mercy of God. So, sovereignty of God, pagka magbubuot sa Dios. Ato ang pagkinabuhi is kinahanglan mapailalom jud sa pagbulutan sa Dios ug sumala sa iyahang kaluoy. So anita karon sa week 5 day 2 or Tuesday. Nay verse diri nagihatag, so ato ni basahon. Romans 9:19 to 21. You will say to me then, why does he still find fault? For who withstand his will, but rather a man? Who are you who answer back to God? Shall the thing molded say to him who molded it, why did you make me thus? Or does not the potter have authority over the clay to make out of the same lump one vessel unto honor and another unto dishonor? So diri sa Bible verses nato, mao ni sinulat ni Apostle Paul nga nadiri gipa sabot nga sudlanan nga naay dungog ug sudlanan nga walay dungog. So in si Apostle Paul na kinsa bata nga motubag-tubag sa Dios? Wala jud, kay kita tanan binuhat ra sa Dios. Ang Dios may naghimo nato or atong potter. Kita ang pot. Gikan ta sa clay. Gikan ta sa yuta. So ang pot gikan na siya sa clay. Nya mag-base ra jud na siya sa unsay porma niya sa nagporma. Dili na siya makaingon na ingon ani ako pagporma. Or kita ba karon dili ta kaingon nga nganong naa ta ani nga sitwasyon na sila ilang sitwasyon karon dato naay dungog sa tawhanon nga bahin. Example lang ni sa ilang sitwasyon karon is dato sila naay dungog nganong kita nganong naaman ta ani nga sitwasyon na. So kani tanan plano ra ni ug naay plano ang Dios ug tumong nasa siya tuyo para ani. So sama sa Dios, nagpakatao siya pinaagi sa sudlanan na si Virgin Mary. Wala siya nagpakatao nga nahimo siyang anak sa usa ka hari nga naay dungog, pero adto jud siya sa nagpakatao adto ni Virgin Mary nga gani Diyos mismo siya, naa siya conscious na ato na time. So nagpakatao siya pinaagi ni Virgin Mary adto pa jud sa manger, meaning sibsibanan or kan-anan sa mga hayop or sa mga mananap. So meaning kita pud mismo dili ta ka pangutana sa Dios nganong gibutang ka ani nga sitwasyon na, nganong gihimo ka na naa ka karon na ning sitwasyon na. So kani tanan naay plano ug tumong ang Dios para ani. So basa ta karon sa morning nourishment. We all have to realize who we are. We are God's creature and He is our creator. As His creature, we should not say anything to Him, the creator. God is the potter. Akong gingon. And we are pieces of clay. As the potter, God has authority over the clay. If He wills, He can make one vessel unto honor and another vessel unto dishonor. It does not depend on our choice. It depends on His sovereignty. So magdepende jud ni sa iyang pagbuot. Dili ni magdepende sa ato ang pagpili, kundi magdepende ni sa pagbuot sa Dios. Kung naa ta aron na sitwasyon na is mo ni pagbuot sa Dios para nato.
So diri na say ang message diri na pasabot or giingon nga vessels unto honor and another vessels unto dishonor. So meaning gibuhat nga sudlanan nga nay dungog ug sudlanan nga wala joy dungog. So maghatag tag example ani. Vessels of honor nga nay dungog is morning kita mga magtotoo Christian na ay kinabuhi sa Dios, gibuhat ta ani nga sudlanana. In fact daghan jud sa Bible verses nga nasay mga Bible verses na gibuhat jud ta nga mga sudlanan nya kita tong mga sudlanan nga paagi ani is kay mga sudlanan man ta pwede ta masudlan og bisag unsa. So karon kay tungod sudlanan man kita, nabuhi ta nga naay kinabuhi sa Dios, meaning nasulod nato ang kinabuhi sa Dios human siya niagi og process or pagkalansang sa cross, kamatayon nya human nabanhaw siya, nahimo siyang taghatag og kinabuhi nya karon kining kinabuhi karon kay sudlanan man kita, nasagol ni sa atong espiritu. Mana gipasabot ani honor, vessels of honor nya karon nasay vessels unto dishonor, mga sudlanan nga wala joy dungog nya dili ta makaingon nga kanang choice na nila kun dili naa joy tungod na sa pagbulutan sa Dios. No, maghatag tag example, si Judas nga apostle ni sa atong Ginoo, usa sad siya sa kanang tinun-an sa Dios. Pero mahibong ta nganong nganong ang iyahang sitwasyon is naingon ato man tungod na sa pagbulutan sa Dios, tungod para mahimong matuman ang propesiya or matuman ang plano sa Dios na ilansang siya. Kay kung walay Judas atong nga time is dili jud matuman nga ilansang siya ngadto sa cross. Dili to iyahang choice kun dili pagbulutan to sa Dios katong nga time. Tungod to sa pagbuot sa Dios. Amen. So ari ta karon sa today's reading. Romans 9:21 discloses God's purpose in creating man. This verse is unique in its revelation of God's purpose in the creation of man. Without this verse, it would be difficult for us to realize that God's purpose in creating man was to make him his vessel to contain him. We all must thoroughly understand that we are God's container and that God is our content. So mano to akong nasulti day ganihano na kita ang mga vessel nga mahimong ang kinabuhi sa Dios makasulod diri nato. Mahimong content nato ang Dios. Wala ta gibuhat para kasudlan lang og mga pagkaon, kasudlan lang kahibalo ato ang paghuna-huna or ato ang utok, kun dili gihimot ang sudlanan sa Dios para mahimong kasudlan sa Dios. So sa 2 Corinthians 4:7 says that we have this treasure in earthen vessels. We are earthen vessels and God is the treasure and the content. So mao na ni dili lang dai sa Romans 9:21 na naghisgot og mga sudlanan ta, kun dili hasta sad sa ikaduhang Korinto 4:7 naghisgot sad diri nga mga yutan-on ta nga kasudlanan. We are earthen vessel.
Nya ang treasure nga nasulod na to is mao ang Dios mismo. Treasure jud kay na siya mga igsoon. Kay pinaagi sa kanang kinabuhi nga naa nato ni Kristo, napoy uban nga wala jud nakadawat og kinabuhi. Di ba? Manang nakaingon ta na mao jud nay kanang nakanindot nga naa ta karon. Ang treasure nga naa sa sulod nato is si Christ himself. Asa na ta? God has sovereignly created us to be His container according to His predestination. So, according sa His predestination, meaning gitudlo na diay tang daan para mahimong kasudlan sa kinabuhi sa Dios. Mga pinili na tandaan. Tinudlo niya, pinili pa jud tandaan niya diri makaingon guro ta kung pinili na tandaan niya, tinudlo na ta na aron kasudlan ta sa kinabuhi sa Dios. So meaning bisag unsaon nato sa atong kinabuhi is mahimo na daytang kasudlan sa Dios. Dili na dayta kinahanglan og kanang unsa na pagtuo kay pinili naman tadaan pero dili na mao mga igsoon. Nakahibalo ra ta na pinili tandaan, nakahibalo ra ta na nahimutang tinudlo og pinili tang daan sigon sa iyang kabubuton tungod kay naatay pagtuo diha niya. Kung wala ta nibasag Biblia or wala ta nakahibalo sa kamatuoran, wala pud ta kahibalo nga pinili daytang daan. Wala ta kahibalo nga naaday pagbulutan ang Dios nga mahimot ang ingon ani nga paagi. Ganiha naghisgot kog dili na ato ang choice kundi mao nay pagbuot sa Dios. So pananglitan moingon kag kanang unsa na moingon ka nga dili ka mobasag Bible, dili ka motuo sa mga kanang dili ka motuo sa pagsangyaw sa mga igsuon or pagsangyaw gikan sa laing tao, meaning ana dili ka kita or dili ka kahibalo nga pinili na kandaan nya naapoy time na nasangyawan na ka. Pero sa Bible nasa siya gi kuan ngadto pareha ni Pharaoh nga kanang sana si Pharaoh gipagahi jud ang iyang kasing-kasing sa Dios. While nagsigig adto si Moises, si Aaron, pero ang iyang kasing-kasing gahi jud kayo, di siya mosugot nga pagawason ang mga Israel ato nga time. So mao na gingon na pagbulutan na tanan sa Dios. Dili na imuhang choice na dili ka motuo sa Dios or dili na imong choice nga nakadawat ka aning kinabuhi sa Dios, kundi tanan nga nahitabo is pagbulutan na sa Dios. Dios man siya mismo, meaning na siya pagbulutan nya sovereignly pa jud siya. Meaning sa sovereignty wala na kay mahimo kay naa niya tanang authority pagbulutan. So asan ta karon? 2 Timothy 2:20-21 conveys the same thought, saying that we are vessels unto honor. So we need to cleanse ourselves from dishonorable things, that we may be sanctified and suitable for the Lord's use. However, being vessels unto honor is not the result of our choice. It originates with God's sovereignty. It is of God's sovereignty that He make His glory known by creating vessels of mercy to contain Himself. This is a deep word. God's sovereignty is the basis of His selection. Nagkuan ni siya sa pagpili na niya. So kita sa ato ang bahin night time nga
pananglitan maluoy ta sa usa ka tawo yang ato siyang tagaan na sa nani pananglitan karon diya sa karsada makakita tag mga tawo nga layo pa lang gani night time nga kanang buot jud nato silang tagaan kwarta pagkaon nya nasa time nga kanang nay mangayo nga dili pud ta mohatag na mao na ako nabantayan natay mga pagbulutan natay kanang pagpili pud ang Diyos pud mismo nasa siya pagpili dili man ta Hudiyo dili pud ta mga Israelinhon mga Hentel man ta nga bisan na Gentile ra ta gipili gihapon ta sa Dios gihatagan ta niya kinabuhi nga dili na tungod sa ato ang choice nga motuo ta ngadto sa Dios kundili mao nay kay pinili naman ta predestinated na ta dili na atong choice plano na og sa iyang pagkamagbubuot sa Dios yeah. So basa ta diri what if God wishing to demonstrate his wrath and make his power known endured with much longer suffering vessels of wrath fitted for destruction na sa diri kung unsaon kuno kung ipakita sa Dios iyang kapungot basahan ako balik what if God wishing to demonstrate his wrath and make his power known endured with much long suffering vessels of wrath fitted to destruction so saan kuno kung ipakita sa Dios iyang kalagot kani dili ni siya kanang unsa na katong mga vessels naman toy vessels unto dishonor fit pod na siya sama sa kang Pharaoh na akong gipasabot ganiha nagipagahi jud yang kasing-kasing at bisag unsaon ni Moses adto na para kwaon niya ang iyahang mga katawhan sa Israel nagipagawas ngadto sa Ehipto pero gipagahi jud ni sa Ginoo ang iyang kasing-kasing ang Ginoo mismo ang nagpagahi sa kasing-kasing ni Pharaoh para di siya mosugot mao to the more na nigahi iyang kasing-kasing the more pud ang Dios magpadala og mga mga pagsulay ngadto sa Ehipto the more pa jud na magpadala ang Ginoo og mga pagsulay is the more pud magkagrabe ang kining pagsulaya hantod sa naabot nga time nga namatay iyahang ang kamagwangan nga anak dayon si Pharaoh nakaila jud siya ngadto sa Dios nga ingon ana ka grabe ang Dios layo ra siya sa kahabugon sa Dios mana fitted unsa to akong gibasa ganiya wrath long suffering vessels of wrath fitted for destruction so mahimo ka nang sumala ra sa pagbuot sa Dios kung ingon ana ang nahitabo is sumala na sa pagbulutan sa Dios dili man sa tanan nga kanang himong gikaloy-an sa Dios ang tanan kundi naa say mga sudlanan nga alang jud sa katuyuan tumong na para makaila o makakita sila kung unsa kahabog ang Ginoo sama sa nahitabo ni Pharaoh man so asa na to what should we say about this we have nothing to say he is the potter and he has the authority human beings are simply clay so unsa may ato ako nung masulti about ani bahin niini wala jud kay siya ang naghulma kita igo ra ta nga gihulma og na pailalom ra ta sa iyang authority
manang sa katong nga verse sa Romans 9:19, dili jud ta makahimong motubag-tubag sa Dios. So in order that he might make known the riches of his glory upon vessels of mercy, which he had before prepared unto glory, even as. So kita mga gi-prepare na tadaan, mga sudlanan tang gikaluy-an nga gi-prepare alang sa himaya niya. So in order that he might make known the riches of his glory. So kita tong mga sudlanan nga gikaluy-an nga gipili na niya daan aron ikapadayag ang iyang himaya. So whom he has also called, mga tinawag sa not only from among the Jews but also from among the Gentiles. Dili lang gikan sa mga Hudiyo kundi gikan pud sa mga Hentil. Upon God's authority, all depend upon God's authority. God has the authority to make us whom he has selected and called not only from among the Jews but also from among the Gentiles, vessels of mercy to contain him, that the riches of his glory may made known that is manifested. So kinahanglan sad na para mapadayag nato ang iyang himaya, kinahanglan pud ta kita mismo masurpan sa ta sa iyang himaya, mapuno ta sa iyang himaya aron ikapadayag ang iyang himaya. Kita binuhat ta ng mga sudlanan aron mahimo niyang kasudlan nya aron sad ipadayag nato siya. Nya ang pagpaagi sa pagpadayag nato sa iyang himaya is kinahanglan sa ta magpapuno sa iyang himaya. Pinagi sa pagbasa nato Biblia, pagduol nato niya, dili man ta maka-feel or ay dili man ta makakita sa Dios. Pero pinaagi sa pagpahimulos nato niya, ma-feel pud na siya sa lain nga tawo or sa imong mga colleagues or mga kauban nimo sa trabaho ang himaya sa Dios. So we are predestinated by his sovereignty to be his containers, vessels of honor to express what he is in glory. Ano to kung gingon? This is not only matter of his mercy but also of his sovereignty. So wala jud ni siya nagmatter sa iyang kaluoy. Wala lang ni nagmatter sa iyang kaluoy, pero nagmatter sab ni sa iyang pagka magbubuot, no? Tungod kay kita mga sudlanang gikaluy-an, pagpa-express nato sa iyang himaya, dili ni siya nagmatter tungod lang sa iyang kaluoy, pero tungod sad ni sa iyang pagka magbubuot. God's selection has a goal: to have many vessels to contain God and to express him eternally. Yes, he loves us. However, his love is not only shown to save us, but to make us his vessel. Yes, he loves us. However, asa na to? He loves us. However, his love is not only shown to save us, but to make his vessels. God created us in such a way that we are able to take him as and contain him as our life supply, to the end that we be one with him to express what he is and what he be glorified in us, within us. This is the eternal goal of God's selection. It is also our eternal destiny. So naiuban nga inigsangyaw nato, tuo kay sila, dawat kay sila, pero naapoy uban nga inigabot na sa baptism, gahi jud ilahang kasing-kasing nya. Kaklaro na sa Mark 16:16. Atong basahon Mark 16:16.
So Mark 16:16 is, whoever believes and is baptized shall be saved. Kinahanglan na jud siya pagtuo una, maguna ang pagtuo. Dayon bautismo. Dayon human siya maluwas. Whoever believe and is baptized shall be saved. So na jud uban nga tawo nga inigabot na sa baptism, samot pa jud og dili na to ma-explain or ma-express pag maayo, na dili jud sila makadangat pinagi sa pagbautismo. So diri pabalik ta. So, money gingon sa last natong ibasa na, this is the eternal goal and God's selection. It is also our eternal destiny. Padayon, this portion of the word also unfolds the climax of our fullness to God, which is not to be used by Him as a servant, priests, and kings, but as vessels to contain Him and express Him. If we are to be used as God's vessel, surely He has to be one with us. So maura ni paagi kinahanglan mausara nato ang Dios, dili na kinahanglan na mahimutang servant or alagaron, alagaron. I mean alagaron din. Servant kanang maid servant yan. Dili na pud ta kinahanglan mahimong priest or kings, but as a vessel to contain Him and express Him. Kinahanglan ra is ma-saturate or ang himaya sa Dios aron makapa-express ta og himaya sa Dios. Kinahanglan ra mausat ta ngadto sa Dios nya. Pinaagi ra ana is paagi sa atong espiritu. Atong espiritu ug ang espiritu sa Dios mahimong usa. Ano paagi na makalihok dayon ta sa iyahang pamaagi or sa iyang pagbulutan or sa iyahang will. We are His container and His expression. He is our content and our life. He lives in us that we may live by Him. He and we and He eventually will be one, both in life and in nature. This is the goal of His selection according to His sovereignty. It is also our destiny according to His selection, a destiny which will be fully revealed in New Jerusalem. So, salamat. Ara ko to. Amen.